Tara, samahan nyo kami ngayong araw para maglibot dito sa Manila. Talagang nais naming masubukan kung worth nga bang puntahan ng mga kainang ito. Kaya tara, sama ka na. Buti na nga lang ay wala kaming pasok ngayong araw at naisipan namin pumunta ng Maynila. Nagpark nga lang kami dito sa SM Grand Central sa Monumento. Sumakay na lamang kami dito sa estasyon ng tren sa Monumento, papuntang Carriedo Station. Mabuti na lamang ay wala masyadong maraming tao sa estasyon ng tren. Agad naman kami bumaba para pumunta na ng simbahan. Mabuti na lang, maganda yung panahon nung lumabas kami ng estasyon ng tren. At pagbaba ay sinalubong kami ng mga makukulay na parol at iba-ibang mga paninda. At pagtapos magmasid ay agad naman kami pumunta ng simbahan. At doon ay sumaglit lamang kami ng punta para manalangin. At sa pagkakataong ito ay nais namin masubukan yung original dragon fruit juice na makikita dito sa tapat ng Plaza Miranda. Sa sobrang sikat nga ng juice na ito ay na-feature siya mismo sa KMJS. Kaya hindi na ako nag-atubili pang subukan ang original dragon fruit juice na ito. Para sa akin ay i-rate ko lamang siya ng 6/10 dahil ito yung something na hindi mo na ulitin. Kaya agad naman kami pumunta dito sa may Quinto Market para subukan naman yung palabok ni Tisoy na sikat para sa kanilang kakaibang palabok. Agad nga kami nag-order ng dalawang klaseng palabok, isang makapal na noodles at isang manipis na noodles. Yummy! Ang makapal na noodles ay may ihambing mo sa pansit malabon, habang manipis naman ay may ihambing mo sa Jollibee pansit palabok. Sinimulan na nga naming halu-haluin upang mag-combine yung sauce at yung noodles. Ang palabok ni Tisoy ay may lechon kawali, calamares at usual na mga toppings na nilalagay sa palabok. Kung i-rate ko naman siya ay 6/10 dahil medyo mataas yung expectation ko sa kanya dahil nag-viral siya before and paborito ko talaga yung lechon kawali and calamares. At sumaglit lang din kami dito sa Kim Chong King para masubukan yung kanilang hopya. Sa paglalakad-lakad ay nakarating na kami dito sa the original Shanghai Fried Siopaw. Hindi rin naman ito yung unang pagkakataon ko matikman nito pero para sa akin 8/10 yung kanyang rating. Pagtapos nga ay nakarating na kami sa Manila Chinatown. Malapit dito ay yung Lord's Toast Bakery na sikat para sa kanilang egg tart. Hindi rin naman ito yung unang pagkakataon kong makatikim ng egg tart na Lord's Toast. Kaya ang rating ko sa kanya is 9/10 dahil talagang may recommend ko siya at talagang worth the hype. Good! Sa paglalakad-lakad ay nakarating din kami dito sa may Enggitin. Nagtingin-tingin lang din naman kami sa loob. At pagtapos nga nito ay dumayo pa kami ng McDonald's para kumain ng sundae. At sa pag-uwi ay nakakita kami ng mga mangustin at bumili kami ng 1 kilo. Pagtapos nito ay agad na kami sumakay ng LRT papunta ng SM Grand Central. Naabutan din kami ng rush hour kaya siksikan din sa bagon. Sa pagkakataong ito ay kami busog na sa aming mga nakain. Pauwi na sana kami kaso may nakita kaming BLK kaya bumili kami ng isang dark side cup. Dito lang din yan sa SM Grand Central. Yung sauce nga na pinalagay namin dyan is yung matcha sauce dahil masarap yung matcha sauce ng BLK. Kaya pagtapos namin kainin yan ay nagutom din kami kaya bumili na lang din kami ng Popeyes sa tapat ng BLK. Pagtapos nun ay nag-take out na lang kami sa Popeyes at pumunta na lang kami ng KFC para dun kumain. Ayun lang, sana nagustuhan niyo yung vlog namin. Bye-bye!